And as we said earlier, it is the first anniversary of former President Rodrigo Duterte's arrest. Let's get some updates on what's going on from Davao. We've got News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, there was a mass earlier na inattend ni Vice President Sara Duterte. What else do you know about that? Yes, isang misa nga ang idinaot nito sa San Pedro Cathedral sa Davao City kaninang tanghali, kasabay ng isang taong anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Personal itong dinaluhan ng anak ni FPRRD na si Vice President Sara Duterte. Matapos ang misa, nagpaunlak ang bise ng maikling panayam sa mga taga-media. Muling iginiit ni VP Sara na kidnapping ang ginawa sa kanyang ama. Hindi aniya huhupa ang galit ng mga Pilipino hanggat di may babalik ng bansa ang dating Pangulo. Dagdag ng bise, patuloy din daw ang pag-a-apply nila sa interim release ni FPRRD kahit pa paulit-ulit itong madinay. Natanong din natin si VP Sara tungkol nga sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Middle East. May puna siya kaugnay sa mga isinasagawang hakbang ng pamahalaan. Aniya, wala umanong nakikita ang mga Pilipino ng mga hakbang ng administrasyon para tugunan ang patuloy na sigalot sa Middle East. Sa isang pahayag naman ni Congressman Paulo Duterte, sinabi niyang mananatiling isang mahalagang petsa sa kanilang pamilya ang araw na ito at maging sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Samantala, present din sa misa kanina ang mga taga-suporta ng dating Pangulo at hiling nila maayos na kalusugan para kay Tatay Digong at makauwi na siya ng Pilipinas. Nagkalap din sa lungsod ang mga tarpaulin ni Digong na may nakasulat na prayer for PRRD. Sa ngayon nga, sa kasalukuyan ay nagsasagawa dito ng isang maikling programa sa Rizal Park ng lungsod ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdasal sila at may mga sayawan at kantahan dito. Bago yan, nagkaroon muna ng Walk for Unity na mula Magsaysay Park papunta dito sa Rizal Park. Balik sa inyo. Musta yung attendance, Bril? Doon sa mga mass action, maraming tao. Kanina around ang capacity ng simbahan, itong ang San Pedro Cathedral, nasa 2,500. At kanina nga ay punong-puno itong simbahan ng San Pedro Cathedral dito sa Davao City na sa kasagsagan ng misa na dumalo ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsuot sila ng kulay berdeng damit. Sino ang nag-officiate ng misa? Bishop Balye o pare? O pare? Sino nag-officiate? Kanina nga ay ang nagmisa kanina ay si Davao City Archbishop Romulo Valles. Okay. Medyo weird lang yung sa interim release dahil matagal lang tapos yun eh. Yung face na. But kanina when Vice President Sara Duterte was interviewed, she did say na they will continue to apply for interim release. Tama, Bril? Yes. Despite the fact that it's been rejected twice na. Actually, hindi na siya marireject dahil tapos na siya. Tapos na yung face na yun. Kaufman daw will file again. Kaufman will file again. Ilang beses ba pwede mag-file nun? Nasa confirmation ka na kasi, tapos papasok ka na sa official trial. Wala na yung interim release. It is no longer Hindi part na of the pwede process. yun. Kasi sabi, magpa-file daw siya uli. Tapos na yung process na yun. That was the process before the confirmation trial. But then there's, they review the detention every, was it 120 days? Oo, hindi ba? Pwede yata there's a regular review Yeah. for detention. Or was it, hindi ko maalala if it's a year or ano. Bril, what about, there were supposed to be, tapos na ba yung activities ngayon? Or it's still ongoing? Yes, kasalukuyan ngang isinasagawa itong isang programa dito sa Rizal Park ng lungsod. Katabi lang ito ng Davao City Hall at malapit lang din sa San Pedro Cathedral kung saan isinagawa nga kaninang alas 12 ang isang banal na misa. At ngayon ay patuloy pa na nagkita nga itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa isinagawang programa. Meron ka bang alam na iba pang lugar, Bril, na nagkaroon ng ganyang klaseng gathering? Paano alam ko, hindi lang sa Davao yan?
Kanina din, nung nag-monitor tayo sa social media, ay may nakita tayong mga programa sa iba't ibang bahagi nga dito sa Mindanao, kagaya na lang dyan sa may Kidapawan City, may counting programa dyan, ina-support nga sa itong unang taong anibersaryo ng pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan nga sa International Criminal Court. Bril, were you able to join the ambush interview with Vice President Sara Duterte kanina? Nakasama ka ba doon? Okay. I saw that she commented on the Middle East war, but I'm wondering if may nasabi ba siya in terms of what she's planning to do with the impeachment case as well as her 2028 presidential run? May updates pa tayo doon? Alam nyo, kanina nga pagkatapos ng misa ay nagpaunlak nga ito ng isang ambush interview si Vice President Sara Duterte at napaka-short lang nga nitong ambush interview. Nasa 4 lang na nakatanungan ang natanong sa kanya kasi doon nga isinagawa itong ambush interview sa loob ng simbahan at dapat magmadali ito kami sa pagtatanong at ito ang ambush interview kasi may susunod pa na misa. So hindi na natasol with regards sa kanyang itong impeachment complaint at iba pang topic. Ang natanong lang sa kanya, ito nga sa interim release ni former President Rodrigo Duterte na magpapatuloy silang mag-apply for interim release at maging itong kanyang komento sa nangyari nga sigalot nga sa Middle East na ang sabi niya, hindi umano nakikita ng mga Pilipino. Pinuna niya ang tugon ng pamahalaan ngayon ng Administrasyong Marcos na hindi umano nakikita ng Pilipino ang naging tugon ng administrasyon sa nangyari nga sigalot ngayon sa Middle East. Okay. Balita mo na lang kami if you ever get to interview her again. Amy, you have one more question. Tanong ko lang kung Bril, active pa ba dyan yung mga supporters ni Apollo Kibuloy? Alam mo, halo-halo nga itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakita tayo dito ng mga miyembro din ng itong simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy at maging ang kanyang media team na SMNI ay nandito din nagsasagawa ng coverage dito nga sa mga activity ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Okay. We'll leave that there. Thank you so much for your updates. Bril Montalvo reporting from Davao City. Salamat, Bril. Thanks, Bril.